Magandang araw mga kababayan. Today guys, isi-share ko sa inyo kung paano mag-model ng steel truss. Yung mga trusses na minsan ginagamit sa mga bungalow type na residential house. So yun ang iti-take up natin na topic ngayon, gamit ang AutoCAD. So ang truss natin, i-draw ko muna yung 2D outline niya para yun ang susundin natin pag mag-draw na tayo ng 3D drawing. Ito ngayon yung outline ng ating steel truss na gagawin natin siyang 3D drawing. Ito yung ipapakita natin kung paano siya i-draw sa AutoCAD. Gasket plate natin is 13mm ang thickness. Ang ating top chord pareho lang sa bottom chord, na ang dimension naman is ano siya, double angle 100 by 75 by 12mm ang thickness ng angle bar. Steel siya. So uunahin natin yung top chord. Top chord and bottom chord pareho lang naman yan. So i-draw natin yung profile ng angle bar. Double angle siya talikuran. So ito. So ito yung angle bar natin. Ang gasket plate natin is 13mm. So ito yun siya. Ngayon, i-extrude muna natin siya, partially extrude. Yan. Ang angle bar, ang centroid ng angle bar natin is ano yan, 1/3 sa height. Kung ito ay 100 eh.
Yan, 100 mm. So, ang 1/3 ng 100 mm, palagay na natin 33. Doon natin i-locate yung centroid. So, nag-draw ako ng line dito. Tapos, imomove po siya pababa ng 33. So, ito ngayon yung centroid ng ating angle bar. So, ngayon, ikakopy muna natin siya yung para backup niya. Lagay natin dito sa gilid. So, view natin siya sa 3D. Ito na yung angle bar na to ang ilalagay natin dito sa top chord. So, i-rotate mo muna natin to para magiging parallel siya dito. So, rotate natin, rotate. Yan. Ngayon, kung titingnan natin dito sa front view, since unahin natin yung top chord, itong top chord, naka-incline siya ng, ang command natin para malalaman natin is DAN. Ibig sabihin, dimension angular. Click mo lang tong dalawa. So, malalaman mo ngayon kung ilan ang angle niyan. So, kita naman dyan 10 degrees. So, ibig sabihin ito, i-incline din natin itong angular. Sa ngayon kasi ito, nakaparallel dito. Pero, sa top chord naman tayo uuna. So, i-incline natin siya ng 10 degrees. So, i-rotate lang natin. Rotate. Highlight mo itong angle. Tapos, mag-specify ka na lang base point ng rotation. Kahit pwede saan, pwede naman. Dito na lang tayo. Tapos, 10 degrees. So yun, nakaano na siya. So ibig sabihin, ito siya, itong ano na to, angular na to, which is the top chord, parallel na siya ngayon dito. So i-view natin siya sa southwest. Yan. So ilalagay natin na doon sa top chord, i-move lang natin, move. Tapos ang pick up point, yung centroid, ito. Yan. So, i-extend lang natin to ng bahagya itong ano. Kasi iti-trim naman natin yan mamaya eh. Ganyan. So, adjust the drawing para madali mong, kasi i-extrude command mo lang to eh. Papunta dito. So, i-adjust mo lang siya na para mabilis kung saan kakampante. So, press pull command. Hilain mo lang siya papunta rito. Yan. Ngayon, itong line na to, ito yung ano ito yung profile na sinusundan natin. So, ibig sabihin hanggang dito lang yung dulo ng truss. So, i-slice natin to. Slice. Draw ka ng vertical line. Yan. So, nakita nyo kung bakit kanina in-extend natin ng konti. Para pag nag-slice tayo, pantay siya. Kagaya din nito, in-extend, dapat hanggang dito lang siya. Pero in-extend na pa natin siya doon para pag nag-slice tayo, pantay din. So, slice din natin. Pag-aralan lang ninyo guys ang command na slice. So, ngayon mayroon na siya, i-mirror na lang natin to sa kabila. Para hindi na tayo nag-draw sa kabila. Mirror na lang siya. Highlight mo lang itong i-mirror.
Tapos yung mirror line mo, itong vertical na to. So ayan, mayroon na tayong top chord. Ito na yung top chord natin. Isunod naman natin yung bottom chord. Ganito yun. Yan. So move. Dito makikita natin yung mga points ito. So extend lang natin ito ng bahagya, kagaya ng ginawa natin kanina. Ganyan. So adjust mo ulit yung drawing para hindi ka mahihirapan mag apply ng press full command. Ilaya mo papunta dito since bottom chord yan. So ito kaya in-extend natin kaya na para pantay yung pag-trim natin. Iti-trim natin tong bottom chord na to. So slice command lang. Slice. Select mo yung i-slice. Tapos select mo yung slicing plane. Click mo lang dito sa loob. Yan, ganun din dito sa kabila. Slide. So ngayon, ang isusunod natin ngayon ay yung web member, yung vertical. Vertical muna tayo. Ihuli na natin yung naka-incline. So punta tayo dito sa top view. Web member natin is 75 by 50 by 6 mm. So unequal angle siya. So i-draw natin. So double angle din siya. Ngayon, i-extrude natin siya partially. 500 lang. So, ito yung vertical line natin. Ikukopya natin to siya para sa backup. Para sa naman. Sa yung mga naka-incline. Copy natin siya. Tapos, lagay lang natin dito. Yan. So since vertical siya, move muna lang, move. Dito. So ikakopy mo siya para dun sa ibang mga vertical. Tatlo pa to eh. So copy.
So i-extend na lang natin to. So ngayon, inulukit natin yung centroid naman ito. Vertical siya. Move muna lang, move. So, yan guys. Ngayon, iti-trim natin to. Ika-cut natin siya. Pantay lang dito sa bottom cord na to. Kasi may ano naman yan eh. May gasket plate. So, slice command, slice. Highlight mo lang yun sila lahat. Itong apat na ito. Make sure lang na naselect mo sila lahat. Tapos, ang slicing plane, itong bottom cord na to. Itong ano na to. Yun. Sa taas naman, slice command. I-extend na natin ito. Highlight mo ito lahat. Tapos slicing, ano niya ito. Slicing plane. Yan. So ngayon isunod na natin yung horizontal ay naka-incline. Kung mapapansin mo, tatlo yung mga member. Hindi na natin itong ginagawa yung sa kabila kasi once nagawa itong left side, imi-mirror na lang natin dun. So dito lang tayo sa bandang kaliwa. So itong sa kaliwa, ang ating incline is tatlo to. Iba-iba ang angle. Yung isa masyadong medyo nakahiga, yung isa naman katamtaman lang. So i-check natin yung bawat angle nila. So ito ikokopya natin ng tatlo. So ikokopya ko siya ng tatlo. Yan. Ngayon, ito, check natin ang angle nito with respect to the vertical line, itong line na to. So ang command natin yan is done. Dimension angular. Click. Tapos click mo tong dalawa. So makikita mo ngayon ang angle niya. Ibig sabihin, ang angle niya is 62. So uunahin natin to. So ibig sabihin, kailangan ko pa lang i-rotate to ng 62. So i-rotate ko na siya 62. So i-move ko na siya ngayon. Ito yung centroid niya. Dadalhin ko na siya ngayon dito. Yun, tapos saka ko na siya i-press pull or extrude para ma-occupy niya ang itong length na to. Pero gaya ng dati, i-extend ko lang siya, saka ko na lang iti-trim. Pilayan ko lang siya ng ganun. Tansyahin ko na lang na lumampas siya dun sa ano niya.
Yan. Isunod naman natin tong isa. Gaya ng dati, i-check natin yung angle. Ito. So ngayon, ititrim naman natin siya pantay lang dito sa bottom chord na to, dito sa may sa web ano niya, itong sa taas. So slice. Slicing pin dito. So yun, mag-draw tayo ng line dito. Yan, kailangan ano siya guys, 90 degrees ha, pag nag-trim ka. So slice, highlight mo lang to. Ganyan. Pati to dito. Pati to. So dito naman tayo sa taas. Slice. Na-trim na siya, pero iti-trim pa natin. Kailangan ano siya, perpendicular to the main axis sa mismong member. So magdodraw ka lang ng line dyan. Itong symbol na to ibig sabihin perpendicular. Click mo lang dyan, saka mo siya i-slice. Kasi itong line na ginawa mo, siya ang magiging slicing plane para mahati mo tong ano na to. So slice command, highlight mo yung i-slice, saka mo siya anuhin yung itong slicing plane. Tapos click mo dito kung saan yun lang ang kailangan mo dito. So mawawala yung dito. So kung magkasano nakaano siya, yung cut niya is perpendicular siya sa main axis. So ngayon maglalagay na tayo ng gasket plate. So dodraw ka lang ng line dito, parang gano'n, no? Parang ganyan. Galing dito 75 papunta rito 75 mm. So UCS, lipat mo lang yung UCS dito.
So ngayon mag-draw ka ng line mula dito. Ngayon i-move yung line papunta dito ng 75. So mayroon ka ng line. Saka mo i-offset yung line na to. Tutok mo dito. So, titingnan mo dito. Ito na yung gasket plate mo. Extrude natin. Ang thickness ng gasket plate is 13 mm. So, extrude command. Click mo to. Tapos 13 mm. So, ito na yan guys. I-align lang natin siya. Hindi pa siya na-align eh. Titingnan natin sa top view. So ito yung kulay white. Dapat ito yung center line ng mga steel truss, gasket plate. So i-move natin siya ng 6.5. Kasi 13 mm siya. Ang half ng 13 mm ay 6.5. Yun, so na center line na siya. So balik tayo ulit doon sa front view. So ito na yung inyong gasket plate. Ngayon, ang gasket plate naman nitong sa baba, since masikip na, nag-combine na lang dito sa gasket plate sa taas na side. So extrude mo lang siya ng 13 mm. So kung makita mo sa yan. So again, i-align natin siya. So yun. So ilan ang distansya niya? 13. So i-move natin ang 13. Yan. So pag tiningnan mo sa front, i-join mo na tong dalawa. So yun mo lang. So parang ganyan ang itsura. So dito naman tayo sa
So dito naman. So ganun ulit. So ganun din ulit dito. So, ito guys, imi-mirror na lang natin to. Imi-mirror natin yung web member. So, mirror. I-highlight natin isa-isa. Mirror play natin ito sa gitna. Tapos ang sunod natin i-mirror yung gasket plate. Ito.
So kung ano natin, render natin, punta tayo sa visualize, sa materials, hanap tayo kung ano, may mahanap tayo dito na materials. Metallic. Kunwari ang ano natin is itong brown lang. Ito brown. So kung pareho ang pintura lahat, highlight mo na lang yan. Saka mo siya assign to selection. Tapos click mo yung realistic. So ito na ngayon yung steel truss mo.